Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Eto nga po pala nung araw ng Biyernes, kung saan papasok na nga pala si Ate Neto at sa labas merong naghihintay na kasabayan nila sa paglalakad. At dahil may mga bagong grade 1 na nga, hinihintay muna nila sa baba at bago sila umalis. Dito nga po pala sa Japan, lahat ng estudyante na magkakapit bahay or madadaanan nila, sabay-sabay silang papasok o kaya naman maghihintayan yan sa isang lugar, mapa grade 1 man hanggang grade 6. At syempre hindi mawawala yung leader, kung sino yung pinakamatanda, siya yung nauunang maglakad sa unahan para siya ang mag-lead sa mga maliliit. O siya, balik na tayo dito sa video ko at habang inaayos ko nga yung sinampay ko, nagising na si Daddy at si Bunso. At dahil Biyernes nga ngayon, si Daddy na ang nagtapon ng basura. At pagbalik ko nga ng living room, eto na yung nakita ko. Nagiging square na yung bibig ni Bunso. It's okay. I will pick you up later again. Okay? Don't worry. Why? You don't take school today? It's a cycle. Today it's Friday. Tomorrow it's no school. Tomorrow it's no school. Yay! Yeah, today you go into school. Then tomorrow, no school. Okay, oh. Eto nga po ang kaganapan kapag umaga, iyakan blues. Dahil hisashiburi nga si Bunso sa kanyang bagong school at naninibago pa. Sa mga hindi nakakaalam, dati nga pala nasa daycare si Bunso or nasa Hoiken. Kaso nawala siya ng 7 buwan sa Hoiken kaya eto, back to zero again. Pero pag nasa school na at inaya na siya ng teacher, sumasama naman siya. At dahil maaga pa nga, at 10:30 pa naman yung pasok ni Daddy, hinahatid nga pala namin ni Daddy si Bunso. At sa mga oras nga pala yan, nahatid na pala namin si Bunso. Hindi ko na nga siya nakunan, nakalimutan ko pala na nag-video pala ako. At pagka-uwi nga namin ni Daddy, nagluto agad ako ng breakfast. At nung natapos na nga si Daddy kumain, umalis na agad siya. Bye. Yeah. At dahil umalis na nga silang lahat, ako na lang natira dito. Syempre, bilang nanay, magliligpit na tayo at maglilinis na tayo ng buong bahay. At dahil wala pa nga tayong work, nasa bahay muna ako dahil si ate, maaga pa ang uwi niya. Kapag okay na nga po ang lahat at pag nasettle na, mag-aarobito uli ako or part-time job. Sayang din kasi kahit 4 na oras lang. At nung natapos na nga ako sa lahat ng gawain ko, maya-maya dumating na pala si ate niyan. Maaga pa kasi natatapos yung school niya. Mga 11:30 tapos na sila. Dahil tanghalian na nga, ininit ko na nga pala tong kare namin na ulam namin kagabi. Fast forward na pala tayo. At dahil magtuto na nga, susunduin na namin si Bunso. Di bali, susunduin pala namin si Bunso na nakabisikleta lang. Si ate, ang bilis talaga magpatakbo ng bisikleta. Ayun na agad oh. Sabi ko nga kay ate, hintayin niya ako. Kasi nga, ang bilis kong hingalin, hisashiburi ba naman magbisikleta uli? At eto nga, nasundo na namin si Bunso. Ang saya-saya niya ngayon. Nag-enjoy daw siya ngayon at marami daw siyang nakain. Ngayong araw nga pala, napakarami niyang kwento. Naglaro daw sila ng bago niyang kaibigan. Kaso hindi daw niya alam yung pangalan. Sabi ko nga sa kanya, next time tanungin niya. Naandito na nga pala kami sa bahay. At salamat sa Lord sa maghapong pag-iingat. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama. Huwag na tayo magkaila pa. Pag may mga pagsubok tayo o problema na kinakaharap, nauunahan tayo ng takot o pag-worry.
Samahan mo pa ng matinding pag-iisip, tapos kung saan-saan na nakakarating ito. Tama ba? Lahat nga na nangyayari sa atin may kadahilanan o purpose, o kaya naman may itinuturo lang talaga sa'yo ang pangyayari. Lahat ng pagsubok hindi naman yan permanente. Sabi nga, may panahon ng pagsilang at may panahon din ng pagkamatay. May panahon ng pagtatanim at may panahon din ng pagbunot ng tanim. May panahon ng pagluha at may panahon din ng pagtawa. May panahon ng pagluluksa at may panahon din ng pagdiriwang. Ikaw, saan yung panahon mo ngayon? Minsan may mga taong magsasabi sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Hindi na yan aasenso. Pero wag ka. Sabi nga, panahon lang yan. Pero syempre, sabayan mo rin ng diskarte at pagsisikap at huwag mawala ng pag-asa. Kung nasa panahon ka na hindi maganda, huwag kalimutan na may purpose ang lahat at ang pinakamahalaga, huwag kakalimutan ang nasa itaas na samahan ka sa lahat ng iyong journey. Yun lang po. Salamat!